Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong nangyari kay Senador Rodante Marcoleta. Tumaas ang dugo at sumikip yung dibdib. Isa yan sa mga tatalakayin natin ngayon. Papakinggan natin yung pahayag ng DILG. At ito namang tatalakayin natin isa yung naganap na impeachment trial sa Senado. Kasi umpisang-umpisa pa lang nagbangayan na agad itong mga senador dahil nga kinuwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Win Gatchalian. So umpisa na natin dito sa naging pahayag ng DILG. Gaano katagal inaasahang mananatili dyan ang senador? Bernadette, posibleng abuti ng isang araw hanggang 2 araw bago makumpleto ang pagsusuri kay Senator Marcoleta dito sa ospital. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ng kalihim, kinakailangan sumailalim ng 72 anyos na senador sa iba-ibang medical examination. Kabila na nga rito ang ECG para matiyak na fit at maaari na siyang ibiyahe papunta sa detention facility. Dahil sa kalokohan nito ni Boying, malalagay pa sa alanganin ang buhay ni Senator Rodante Marcoleta, 'di ba? Alam naman natin na walang katotohanan itong mga pinaparatang ni Ombudsman. Biro mo ini-issuean ng warrant. Hindi pa pala sure kung nakapag-commit ng plunder, 'di ba? Bantay sarado ng mga pulis ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan dinala si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang arestuhin sa Sandigan Bayan nitong Lunes. Pagdating ng CIDG, agad siyang isinailalim sa booking procedure kung saan siya kinuhanan ng mugshot. Nung dininay po yung motion to quash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. We are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi ho namin wawalanghin. Apat lang, 'di ba? Huwag kayong makikinig sa mga taong nagbubuyo sa inyo na gawin 'yan. Kasi lahat ng bagay na ginagawa nyo, darating ang panahon. Pagdudusahan nyo 'yan, 'di ba? May consequences 'yan, 'di ba? Katulad niyan yung ginawa nyong pagkakaso na hindi naman totoo. Alam ni Ombudsman na hindi siya mismo, sinabi niya, hindi siya sure kung nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Anong ginawa ng Sandigan Bayan? Hinanapan ng probable cause. 'Di ba? Malupit His picture will be taken as he appears in public. Bago mag-2 ng hapon, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos niyang ireklamo ang umano'y pananakit ng dibdib at alta presyon. Siyempre magdaramdam yan Alam naman natin ang kalagayan na ni Senator Marcoleta. Matanda na yan, 'di ba? Lahat ng nakawan sa gobyerno kinundi na niya yan simula kay Drilon. Yung 2 billion na paglilipat ng budget ni Drilon. Congressman pa lang yan, iniimbestigahan na niya yung mga nakawan, 'di ba? Tapos sasabihin niyo siya nagnakaw or may ill-gotten wealth. Actually, bogus nga yung paratang nyo Plunder, hindi pera ng gobyerno yun. Donation yun. Galing sa private citizen. 'Di ba? Boying sabi na ng assistant mo na pwedeng tumanggap na higit sa 50 milyon. Higit sa 50 milyon pwedeng tumanggap basta tatakbo ka sa isang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Pinilit nyo pa rin Nanatiling mahigpit ang seguridad hanggang sa loob ng paggamutan. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat ang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaan ng tutulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Posibleng tumagal ng 1 hanggang 2 araw bago makumpleto ang pagsusuri sa senador. Samantala, dinala rin sa CIDG sina dating Congressman Mike Defensor at negosyante na si Joseph Espiritu na makapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder. Ito, yung sinasabi ni Boying na may usapan raw. Si Senador Marcoleta at si Kong Mike, pati itong private citizen. Boying, asan na yung usapan nila? Bakit ayaw mong sabihin sa taong bayan? 'Di ba? Pinaparatang mo na meron silang usapan. 'Di ba? Yun ang aligasyon mo sa kanila. Ngayon, asan na yung sinasabi mong usapan? Chismis pala hanap mo 'di ba? Bagay kayong magkasama ni Palsis.
Pareho kayong marites, 'di ba? Chismis lang yung nasa iyo, walang ebidensya kinasuhan mo, 'di ba? Tapos sasabihin mo ang ebidensya, yung mismong binanggit ni Senator Marcoleta na donasyon. Kung sinasabi mo na may pangako si Senador Rodante Marcoleta dito sa dalawang private citizen at kay Kong Mike, ano yun? Gusto namin malaman bilang taong bayan. Alam mo 'di ba? Yun ang paratang mo Sabihin mo sa taong bayan para paniwalaan ka ng taong bayan. 'Di ba? Sabi mo parang may ipinangako si Senador Marcoleta dito sa tatlong to. Ano yun? Yung ipinangako na yun. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mas natupad yung pangako ni ni PBBM doon sa nag-donate sa kanya. 'Di ba? 247.2 million. Natupad yun. Ngayon nakaupo diyan sa administrasyon, 'di ba? Ganung pruweba ang gusto namin, hindi chismis. Ginagawa niyong tanga ang taong bayan. Sir, kamusta? Makukulong na. Kita mo na sagot, kamusta raw? Eto, makukulong na. Mas nauna pa silang makulong kaysa kay Martin 'di ba? Yung nagnakaw ng budget sa flood control. Ayon kay Remulla, natuntun sila ng mga operatiba na magkasama nag-uusap sa isang coffee shop sa Quezon City. Doon na rin nila ipinatupad ang warrant. Pasado Excuse me, John Vic Remulla, hindi sila inaresto, kundi sumuko sila. Hindi sila nagtatago. dos ng hapon nandalhin sila sa Sandigan Bayan para ibalik ang mga kopya ng warrant. Hinikayat naman ng PNP na sumuko na sa mga otoridad ang isa pang akusado sa kaparehong kaso. Mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamkrami mismo sa CIDG. So titignan rin natin yung isa pang pahayag ng Major General yung kanina. Yung isa sa umaresto kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi tapos na yan Ito na sunod. Ito kasi yung totoong nangyari kay Senador Rodante Marcoleta. Bago tayo mag-proceed dun sa impeachment, bali umpisa na natin tong video ng kay Major General. Ng chest pain, Wait lang, sir. Go ahead, sir, from the start. nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. Kahit sino talaga, sasama ang loob Kung sino yung nag-iimbestiga, nagpapatupad ng batas, 'di ba? Para makulong yung mga taong magnanakaw ng kaba ng yaman ng Pilipinas. Sila pa yung inaresto, sila pa yung kinasuhan. Kahit sino sasama ang loob. Kung tutuusin, patunayan nyo na mininakaw si Senador Rodante Marcoleta sa kaban ng yaman, hindi chismis dapat. Patunayan nyo na may ebidensya kayo. Tapos sasabihin mo sa presscon mo, na hindi ka pa sure kung talagang nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Isang malaking pagbabaluktot ng batas yan. Pagbabaluktot ng batas talaga ang layunin nyo, hindi para ipatupad ang batas, kundi para baluktotin to. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Ano kataas daw ang BP niya sa 150 something. Taas. Na siya 72 years old na. But Wawa naman. Defensor and the other one, dinala na namin sa Sandigan Bayan for presentation sa court. We will wait for the commitment order. Kung saan sabihin ng Sandigan Bayan dadalhin, when that's the time na itatransport sila doon. So makatuwid sa PNP General Hospital po muna si Senator Marcoleta samantala. We will wait kasi ongoing ang ongoing ang medical niya doon. Yung ECG. Kasi hindi yan pwede basta-basta lumabas ng ospital. Dahil mamaya, pag inilabas yan nila na hindi pa tapos yung proseso, baka atakihin yan. Pananagutan nila yan sa taong bayan. Dahil alam nating lahat na wala naman talagang ginawang mali o hindi nagnakaw yan sa kabanyaman ng Pilipinas, sa pera ng taong bayan. Hindi niya kayang gawin yun. Kasi tuwid yan. Tuwid yan si Senador Rodante Marcoleta. Sa tinagal-tagal niya sa Congress, hindi niya gagawin. Chine-check up siya ngayon ng mga doctors. Then we will inform yung Sandigan. But if he is fit to travel, we will be returning the warrant today sa sa Sandigan, then we will wait. At kasama siya doon sa return warrant. Yes. Pero nakadepende po ito kung ano sasabihin ng mga doktor. Yes. Kasi may karapatan po siya He's 72 years old.
may karapatan rin yung tao sa ano niya, ng appropriate medical aid para sa Sir, as of now, wala po pong commitment order ibig sabihin kay Senator Marcoleta. Wala. Kasi we're waiting for the result ng medical. Then after that, we will inform yung Sandigan Bayan. At saka pala magkakaroon ng commitment order. Yes. O tama, doon muna, pahinga muna siya. Na-stress yun kasi alam nyo, napakabigat ng dinadala niyan. Dahil nakita nyo naman yung nangyaring sitwasyon sa Senado. Sino ba mga binabangga niya? Lahat ng kritisismo, tinatanggap niya. Lahat ng pangbabaluktot ng batas, hinarap niya. 'Di ba? Para maipatupad lang ang totoong batas na dapat sundin ng taong bayan. Talagang ano na yan, kumbaga umabot na sa punot dulo yung ano niya, yung stress niya. Tapos ngayon makukulong pa siya. Talagang magbe-breakdown kanyan, 'di ba? Lalo na nakita nyo matanda na ang senador natin, 'di ba? Ang tungkulin na lang 'yan, patunayan sa harapan ng publiko na meron pang natitira na mga matitinong senador katulad ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi yan tumakbo para magnakaw, maniwala ka isa. Hindi yan tumakbo para doon. Tumakbo yan, ang layunin yan para ituwid, para papanagutin yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno natin. Yan ang number 1 layunin yan ni Senador Rodante Marcoleta. Bali, pupunta tayo dito sa naging sitwasyon sa Senado. Ayan, so umpisahan natin kay Senator Alan. Medyo mahaba-haba to. Interview to hindi kay Senator Alan, pero yung nangyaring sitwasyon sa Senado. Will it still matter po ba kung meron pong katulad niyan, motion si Minority Leader Senator Judge Alan Cayetano na payagan or hilingin sa Sandigan Bayan na pansamantalang payagan sila Senador Marcoleta and Estrada na makalahok sa impeachment trial? It will still matter kasi I think part ng goal nila is makapagtanong nga itong mga senator judges na ito at makapag-participate sa kung anumang debate. Kasi kailangan naman talagang mag-participate ng mga senator judge dahil halal ng bayan yan, 'di ba? Hindi naman sila sinuspindi ng Senate. Sabihin na natin si Jinggoy na suspinde, pero may karapatan pa rin siya dahil nananatili yan na halal ng bayan. Kailangan pa rin nilang dumalo diyan sa isinasagawang impeachment trial sa Senado. Karapatan nila yun Binigay sa kanila ng taong bayan yun. Ang ilalagak sa Senado, no? But of course, nakadepende yan hindi sa Senado kundi sa Korte. Kasi sa kanila ka magpapaalam na makaka-attend dapat o makapag-participate, no? So, maraming konsiderasyon ang Korte na iisipin dyan. Kabilang na kung kasi ang charge nga, naririnig naman natin si Senator Judge Cayetano kanina na may mga political na aspeto yung charges against the two senators who have been arrested, no? So iisipin dapat ng korte, gagamitin ba ang forum na ito to discuss yung mga kaso nila na nakabinbin sa Sandigan Bayan o nakaka-file lang, o talaga bang magpa-participate lang sila sa trial? So that risk is going to be a factor, no? So depende kung ano ang ground na isa-cite ng Senado, and I think ang gusto ng nagmo-move na pa-attend sila through the Senate is mas may bigat kasi, no? Mas may bigat kung ang Senado mismo ang hihiling. Oo, totoo yun. Kasi mas mabibigyan ng atensyon ng Sandigan Bayan kung mismong Senado ang magre-request, 'di ba? So malaki yung posibilidad talaga kung ang Senado ang magre-request sa Sandigan Bayan para mapa-attend itong mga senador. Maghihiling, Senado bilang institusyon ang maghiling sa korte kasi co-equal branch yan versus ilang senador lamang. Oo, pero ang malinaw dito ay maaari sila mag-attend pero hindi sila maaring bumoto. Tama? Depende pa yun. Tama ho ba, Attorney Michael? Even then, kailangan pa rin payagan ng korte iyan, no? Kasi yung pag-attend, kailangan, whether that is video conference na kailangan lagyan ng pasilidad ng korte kung saan sila naka-detain, or in person na mas maraming security measures ang kailangan. Alam naman natin na may history na ngayon ng Senado na kung sino yung nakatapak dyan ay nakakaalis, no? So, konsiderasyon pa rin yan ng korte. So, may posibilidad talaga na maka-attend pa rin sila ng isinasagawang impeachment diyan sa Senado. Kasi kung titignan natin, 'di ba? Bakit ba sila kinasuhan, 'di ba? Dahil nga gusto lang silang tanggalin diyan para hindi makaboto sa impeachment ni VP Sara. 'Yun naman talaga ang number 1 purpose niyan Alam nating lahat 'yan, 'di ba? Kasi kinakatakot ng administrasyon kapag hindi na impeach si VP Sara. Lahat sila diyan ligwak. Real talk
pinasok yun. Hindi naman dahil sa naghihigante, 'di ba? Hindi dahil sa naghihigante, kundi dahil dadaan sa tamang proseso. 'Di ba? Kasi alam naman natin na pinagtatakpan nila yung flood control eh. Ilan ba sila dyan? Yun ang kinakatakot nila na mabuksan muli. Kaya gusto nilang ligwakin si BP Sara. At ligwakin itong mga senador na kumakampi kay BP Sara. Ganun kasimple, 'di ba? Officer ni Senator Cheese. The impeachment trial is either fair or not fair. It's either we follow due process or we do not follow due process. It's either we follow the Constitution or hindi. Walang middle ground yun. Tama. So malinaw na malinaw sa Constitution na dapat ang presiding officer yung Senate President. Hindi totoong walang kaugnayan to sa May 1, May 13. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw yung grupo namin ang majority at Tama. mag-preside. So okay yon, na-settle yon. Because nung nagka-13 sila, si Senator Wid na. But bakit mag-e-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan nung bring up ko na sa tamang forum yan, na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, wag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, wag daw Facebook, kumarap daw ako sa kanila. Pero pagkaharap ko sila, galit din sila at wag daw i-take up dito. Isa lang ang sagot dyan, ayaw talaga nila na papagsalitain kayo. Ayaw nila na magre-request kayo. Ayaw nilang maririnig na kung ano man yung sasabihin nyo. Kasi wala silang pake. Ang gusto nila, i-bend yung law. Biro mo, hinalal mong Senate President si Win Gatchalian tapos ibang presiding officer. Saan ka makakakita? Nasa Constitution kailangan na mag-preside. Yung mismong Senate President. Kalokohan yung mga pinagagawa nila. O kita yung si Win Gatchalian, nagmukhang tanga dun. Ano yung OJT ba yun? ST teacher ba yun? Observer ba yun? Diba? Pero mo, ang majority, pinagkaisahan siya para maihalal na Senate President. Tapos ngayon, i-disrespect siya. Diba? Baka hindi mo pa ma-realize yan, Win Gatchalian, na binibira ka ng mga kasama mo na walang tiwala sa'yo. Diba? Dapat ikaw ang nagpe-preside. Ikaw ang Senate President. Diba? We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na to. Totoo yun. Kasi kapag naumpisahan mo ng mali yung ginagawa mo, hanggat hindi mo tinatama yan, pare-parehong mali pa rin yan. Dire-diretsong mga pagkakamali ang gagawin mo. 'Di ba? Inumpisahan ni Erwin Tokmol na sometimes you have to bend the law. Sinang-ayunan ng DOJ. Kita mo ano ginawa ng DOJ. 'Di ba? Nagparatang ng plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Tapos nagpa-interview na hindi pa siya sigurado kung talagang nag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Kita mo napakalaking katangahan yung ginagawa niya. 'Di ba? Kumbaga, magbibintang ka sa tao na nag-commit raw ng plunder tapos ikaw mismo ilalaglag mo yung sarili mo na hindi ka pa sigurado kung nag-commit talaga ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Isa pa yung tanga mong assistant, si Clabano. Sinabi rin, 'di ba? Sabi niya, kung tatakbo ka sa isang posisyon sa gobyerno, pwede kang tumanggap ng hihigit pa sa 50 milyones na donasyon mula sa private citizen. O, baka taong bayan, hindi nyo pa rin naiintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. Maniniwala pa rin kayo sa kanila. Magising na tayo, niloloko na tayo eh. 'Di ba? Doon lang dapat tayo sa tama. Pero kung kakampi kayo sa mali, mag-isip-isip kayo. Kasi eto lang yan eh. Tandaan nyo, kung dito sa mga senador na to, kung dito sa pagpapatakbo ng gobyerno, binibend na nila yung law, paano pa kapag nasa baba na yan? Kapag nagpapahuli na yan ng mga tao, malalabag na karapatan nyo. Pwede kayong gawa ng kaso na hindi naman totoo, tapos maaari ring malagay sa alanganin ang buhay ng nagpapatupad ng batas, yang kapulisan, dahil dito sa payo ni Erwin Tokmol na sometimes you have to bend the law. Pinalalakas mo loob ng kriminal, 'di ba? Parang tinuturuan mo yung mga tao na, di okay lang yan, minsan-minsan kailangan mo baluktutin yung batas. O edi nagnakaw yan, edi pumatay yan, 'di ba? Ang kapulisan nagpapatupad ng batas. Nilagay mo pa sa alanganin yung buhay ng kapulisan, 'di ba? At other LGUs na nagpapatupad ng batas.
batas, local government. Katulad ng mga barangay, tanod, napakalaking kabalastugan na ang nangyayari sa Pilipinas. Sa totoo lang sa totoo lang. Actually, hindi katawa-tawa to yung nangyayari sa atin. Katakot-takot to yung nangyayari sa atin. Ngayon, nasasaksihan natin. Wala tayong ginagawa. Ilang grupo, relihiyon lang ang kumukundina. Pero kung tutusin, dapat kundinahin natin to. Tayong lahat. Kasi alam nyo, nakasalalay dito, paulit-ulit nating sinasabi. Kinabukasan ng mga anak natin, hindi na para sa atin. Kasi nabubuhay na tayo ngayon sa sitwasyon na to. Paano yung future generation? Ano ang dadatnan nila? Papayag ba kayo na sobrang hirap ng buhay? Na maghihirap sila kahit na anong gawin nilang pag-survive? Mahirap pa rin sila. Yun yung pinupunto natin rito. Kaya natin pinipilit na kondinahin to tong mga taong lumalabag sa batas. Tong mga tao na nagpapanukala na i-bend ang law, 'di ba? Tapos sasabihin nila, cut the process, 'di ba? Yung magkapatid na yan, mahilig lumabag sa batas yan eh. Cut the process naman yung isa doon sa programa niya. Ang sinasabi ng pulis sa kanya, meron tayong batas. Hindi, cut the process. Pumunta ka, arestuhin mo yung pulis mo, ganito ganyan, sabihan mo. May batas nga eh, 'di ba? May batas. Hanggat walang desisyon ng korte, hanggat hindi nagdidemanda yung nagrereklamo, hindi mo pwedeng galawin yung tao. Kasi may batas. May karapatan rin yan. Tapos sasabihin mo, cut the process. Tatanga nito, magagaling lang to mag-English, wag kayo papabudol dyan. Magaling lang mag-English yan. Pero hindi nag-iisip yan. Real talk, 'di ba? Sila ang naglalaglag sa sarili nila. Sila ang nagbubulgar na tanga sila, 'di ba? Sila 'yon. So pagpatuloy natin to. So despite po ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang magkakaroon ng mas maraming question on it. In the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, one, walang selective justice, two, Tama. it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero apektado ang due process kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Ama, totoo yun. Dapat hindi talaga mapalitan. Kaso nga, eto si Win Gatchalian, hindi confident sa sarili niya. Ba't ka kasi umupo dyan? 'Di ba? Dapat nung una pa lang, tinanggihan mo na yan. 'Di ba? Tapos ngayon, papayag ka na hindi ikaw magpe-preside. Malaking katangahan niyang ginagawa mo. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Tama. Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, at sa palagay po ninyo, how should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for a lot of our people. Yeah. Because simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable, but let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So, Tama. Yan dapat ang gawin. Kasi kapag ka hindi yan napakulong sila, kapag ka pinabayaan yan sila, iisipin nila, pwede pala to, hindi naman pala kaya. Hindi naman pala nila tayo kaya ipakulong eh. Ulit-ulitin natin to. 'Di ba? Magpayaman tayo, bumili tayo ng property sa ibang bansa. O ngayon, pagbagsak na Pilipinas, aalis na sila rito. Iiwan na nila tayo na nagmumukhang kawawa, na mamalimos. 'Di ba? Naghahangad ng better government. Actually, binibigyan na tayo ng chance na magkaroon ng better government para suportahan tong mga tao, 'di ba? Na nagpupush na mapakulong itong mga nagnakaw sa pera ng bayan. Kaso anong ginagawa ng mga Pilipino? Ginagawa nilang Netflix ang Senado, akala nila okay 'yun, akala nila lilipas din 'to. Kapag napaglipasan tayo ng panahon, lahat tayo mahirap na sa susunod na panahon. kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? 'Di ba? Nuggets nyo? Yung point ni Senator Alan, 'di ba? Yung impeachment nabigyan daan, pero yung investigasyon sa flood control hindi mabigyan ng daan. Bakit? Dahil ba sangkot kayo diyan, 'di ba? Sangkot kayo? Taong bayan, gising na ba kayo sa isang malaking kabalastugan na nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Gising na ba kayo? Siguro maniniwala lang kayo kapag nandoon na tayo sa sitwasyon na tayo na yung nasa kalagayan nila, 'di ba? Yung katulad ng sinasabi kong iimbentohan ka na ng kaso kapag ka hindi ka sumunod sa gobyerno.
gobyerno, hindi ka na magiging malaya. Kung tutusin yung ginagawa sa kanila, hindi na malaya yun eh. Dahil hindi na dinidinig yung sinasabi nila. Kapag nagsasalita ka laban sa ganito, sa gobyerno, laban sa administrasyon, ipakukulong ka, papatahimikin ka. Mas malala ang pwedeng mangyari sa taong bayan kung sakali na itong mga taong nangunguna ngayon para mapakulong at mabigyang hustisya yung pagnanakaw ay mawala na o makulong na sila. Mas malala ang pwedeng mangyari sa taong bayan. Doon, permanente kang patatahimikin. Bakit? Paano natin nasabi? Sino ka ba sa Pilipinas? May kapangyarihan ka ba? Hahanapin ka ba ng media? Hindi, syempre. Yun yung iniisip natin. Yun yung mga posibilidad na mangyari sa atin. 'Di ba? Nangyari na yan nung unang panahon sa tatay niya. 'Di ba? Nangyari na yan. Diba? So, sa tanong mo, how should they appreciate? Tiyagain nyo lang po, day by day, hopefully, yung mga dean, yung mga legal experts, ma-explain nito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat ngayon. But the point... Bayad kasi, SP Alan. Bayad, di ba? Yung mga yung mga wala namang bitaw noon, bumabangon ulit nagkokomento sa nangyayari ngayon para maging in. Kasi papalapit na ang 2028 Yung iba, katulad ni Llamas, ang lakas mamintas, ang lakas mambash, di ba? is they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito, meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Kasi namumblema si Kiko Pangilinan doon sa batas niya. Kaya kinakabahan rin siya kung anong sasabihin niya. Dahil ngayon siya na ang Senate Blue Ribbon Chairman O hindi siya makakilos, 'di ba? Kasi hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin, 'di ba? Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo ang kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may pang-apat, we have a creeping economic crisis upon us. Mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang inaharap ng mga negosyo. Bakit bumigat ang pananalapi ng ating bayan? Bakit bumigat? Kasi ninakaw nila yung pondo. Anong connect? Bakit bumigat sa ninakaw yung pondo? Umutang na naman tayo para may panibagong nanakawin. Nagigets nyo na. Ngayon, kapag nagpatuloy ang pagnanakaw nila, syempre, ang gobyerno patuloy na uutang hanggang sa walang magpautang sa Pilipinas. Hanggang sa mawala ang mga investor sa Pilipinas. Ano mangyayari sa taong bayan? Diba? Yung sinasabi nyo na perwisyo, dyan sa EDSA, yung rally ng Iglesia ni Cristo, magiging mas perwisyo yung ginagawa ng gobyerno. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, makatwiran at may dahilan. Yun yung nakikita ng Iglesia ni Cristo na ganun ang posibilidad na mangyari kapag hindi magsasalita ang Iglesia ni Cristo. At iba nating mga kababayan na sumama sa rally. Malaki ang posibilidad na bumagsak ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi nyo ba nakikita yon? We deserve better as a Pilipino. We deserve a better government as a Pilipino. Kasi karamihan sa mga Pilipino hindi nakakalabas pa ng bansa Hindi nila nakikita kung ano-ano yung mga iba't ibang pagpapatakbo ng gobyerno. Tulad sa China, sa Japan, Singapore, yan yung malalapit sa atin sa Hong Kong, 'di ba? Yung iba sa atin hindi nakakapunta, yung iba nakalabas, 'di ba? Maganda ang patakbo ng mga gobyerno nila roon. Kaya umaasenso ang buhay ng taong bayan doon sa ibang bansa. Tayo, deserve ba natin yung nakawan tayo, 'di ba? Na dapat ang buhay natin, ang economics natin, umaasenso rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaso ano nangyayari? Nalulugmok kasi nangungutang. Bakit nangungutang? Kasi walang pondo. Bakit walang pondo? Kasi ninanakaw, 'di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng economic crisis, 'di ba? So we have to find a way na isabay-sabay lahat ito. Salamat po. Sir, ano po ang inyong pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa unang araw na impeachment trial? No, you do not judge the strategy. So ang order ng court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung Vice President. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign,
namin, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan eh. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. Tama. Yun kasi ang number one eh. Wala ka nang pakialam kung anong strategy. Basta nandyan yung ebidensya. Kung may ebidensya na makapagpapatunay na nagnakaw ng 125 million sa confidential fund si BP Sara, o edi i-impeach siya. Pero kung wala, paano mo may impeach? Luistro, ano? Sinasabi mo hindi ka nilamon ng buhay. Ngayon napahiya ka sa taong bayan, 'di ba? So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa minority block. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely ay bibisitahin namin. Ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong... Sa madalit salita, minamanipulan na nila ang gobyerno para sasang-ayon lang sa kanila, 'di ba? Pinapatahimik na yung mga dapat patahimikin, 'di ba? Yan ang purpose kung bakit pinakulong si Jinggoy, si Senador Dante Marcoleta, si Kong Mike Defensor, 'di ba? Susunod si Bongo, sunod si Robin, sunod si SP Alan, 'di ba? Kung bakit nila hinahabol si Bato para hindi na makapagsalita itong mga tumutuligsa sa pagbebend ng law ng administration. Ganun kasimple, 'di ba? Tapos yung mga kababayan natin, mga mukhang tanga, tatawanan lang, may Netflix raw sa Senado. Hindi nila alam ang nakataya sa nangyayari ngayon ang kinabukasan nila, 'di ba? Kaya yan lumalaban yung mga yan dahil para sa bayan. Dahil alam nila na kapag natalo yung laban nila, pare-pareho tayo maghihirap. Yung mga nagbebend ng law, aalis yan dito, doon yan titira sa ibang bansa. Kasi ngayon palang bumibili na ng property yan sila. O, next video na yon yung property na mga binibili nila. Di ba? Next video na yon. O, di ba? May plan B na sila doon sila titira Kaya nga, minapabalita, yung mga ibang halal ng bayan, nung nagrally ang Iglesia ni Cristo, ay lumalabas na ng bansa. Kasama ang buong pamilya. Nililigtas na nila yung sarili nila. Ano nangyari sa taong bayan? Akala ko ba may pakialam sila sa atin? Diba? Tapos sasabihin ni Llamas na wala raw sumusuporta sa rally. Naubos raw yung tao. Hintayin mo lang, Llamas. Minamind condition nyo yung tao para mawalan ng pag-asa. Yan ang purpose nyo. Yan ang trabaho nyo as political analyst, as political strategist. Diba? Yan ang purpose nyo dyan. Yan ang trabahong binigay sa inyo ng administrasyon. Hiwalay-hiwalay na issue yan. And then ang gusto niyo hubang mangyari, magpetisyon ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na- maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. So walang mananalo doon. Opo. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat or makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi kausap formal na pleading sa Sandigan Bayan stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun yung kaso na to mahigit 3 months. So, hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang itala. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension, sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. Salamat po. Yun yung purpose kung bakit gustong paatinin sila Senator Jinggoy at Senator Marcoleta, 'di ba? Para makapag-observe kasi karapatan talaga nila 'yun na umattend ng impeachment trials. Bali dito muna tayo kay Senator Alan, nakita ko kasi tong live niya. Ayan, kanina. Sa pag-aresto kay Senator Marcoleta, iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong
may kasalanan parate yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. Totoo yun, di ba? Lalo na ngayon, kita mo nangyayari. Kwento-kwento lang, may kaso ka na. Chismis lang, may kaso ka na. Di ba? Si Palsis, nagpapakalat ng fake news. Sinasabi niya na parang may link raw kay Senador Rodante Marcoleta at sa Iglesia ni Cristo yung impeachment ni Boying Rimulya diyan sa Congress. Aba, bakit si Senador Rodante Marcoleta lang ba binangga ni Boying? Di ba? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagsuhol sa mga congressman. Kung sino ang nagbigay ng pera sa mga congressman. Oh, nakakalimutan mo na kinuha ni Boying Rimulya yung affidavit ng 8 Marines na kabilang sa 22 Marines, brave Marines, 'di ba? Nakakalimutan mo yun, Palsis. Ngayon si Martin, kakausapin niya ngayon ng mga congressman na kakampi niya at binayaran nila, 'di ba? Nakita mo kung gaano kagulo diyan sa pwesto mo, Palsis, 'di ba? Huwag ka bintang ng bintang dahil hindi kami corrupt kagaya mo. Kagaya nyo diyan sa gobyerno na ang pinaiiral nyo, sinasamba nyo pera, di ba? Dito kung ano ang totoo, yun ang ipalalabas. Kung ano ang batas, yun ang ipatutupad. Kung ano ang nakasaad sa Constitution, yun ang susundin. Hindi kami nagbebend ng law. Hindi kami tumatanggap ng bribe, di ba? Dahil kawawa ang taong bayan. Wala nang magiging tapat, di ba? I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa Payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, ilan na lang kaming abogado dito sa Senado. Natatakot kasi sila pag krinos-examine sila eh, di ba? Kung sakaling mangyari yon, natatakot sila kay Caro Dante Marcoleta nitong nasa administrasyon, nitong majority, di ba? Ilan ba abogado sa majority? 2. Hindi pa sila sure kung kakampi nila isa, di ba? Si Chis Escudero. Balimbing eh. Paano mo sasabihin na kakampi mo yun? Yun yung point kung bakit gusto nilang bawasan rin ng kakampi itong sila SP Alan. Yan ang point yan. Narinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So, let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then, meron pong mga nagpapalutang, may 2. Ang nagpo-push niya si Luis Troy, yung gagawin 15, 'di ba? Nakasulat sa konstitusyon eh. Bakit ikaw ba gumawa ng konstitusyon? Para sabihin mo dapat gawin 15 ng boto? Baliw ka na, 'di ba? Pambabaluktot na naman ng batas yung alam niya. 3 pa. So, makikita niyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or the Aquinos democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. Totoo yun. Biktima talaga. 'Di ba? Mabubuhay tayo sa pagdanakaw ng gobyerno. Pinababayaan kasi ng taong bayan eh. Kaya ganun ang mangyayari. Maghihirap sa hulit-huli Sa huli, sino ang maghihirap? Ang taong bayan. Ang magsasap. Kaya kumikilos na tong mga taong to. Suportahan natin, 'di ba? Yung pagkilos nila. Kasi sino ba makikinabang diyan? Tayo rin naman ang makikinabang diyan, 'di ba? Ganun lang yun. Nakikita na natin harap-harapan binabaluktot yung batas, kakampi ka pa doon. Common sense na lang yun eh. Alam mong mali, gagawin. Alam mong mali yung ginagawa, no, kakampihan mo pa. Kumampi tayo kung saan yung tama. Hindi ko sinasabing, eto sila tama eh. Obserbahan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Yun lang. Diba? Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating pagtalakay sa mga nangyayari dito sa ating gobyerno. Ayan, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe,
like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.